dapat gawin at ang mga kailanganin para mapapinyagan na natin si baby. So ito ay para sa mga first time mommies or other mommies out there na hindi pa alam yung mga ideas ng bagong rules para sa pagbibinyag on this pandemic time. So una, syempre dapat alam nyo or isipin nyo muna kung saang simbahan nyo balak binyagan si baby. Kasi doon kayo kukuha ng mga forms na fill upan na kailangan ng simbahan. So since kami is bagong lipat lang dito sa Cavite, is ang isa sa requirement sa amin ng simbahan is yung barangay certificate. Yes, kasi para sa katunayan na residing kami dito sa Cavite. Pero sa mga hindi naman lumipat, okay lang po yun kasi hindi naman po yun nare-required. So number 2, dapat meron ka ng birth certificate ni baby na registered from the City Hall. Kasi ibibigay nyo po yun sa simbahan para magpa-schedule kayo at ipopotocopy nyo po yun. Then, tsaka po kayo bibigyan ng claim stub. So, since pandemic nga ngayon, pinagbabawal ng simbahan ng maraming tao. Kaya mas nire-record nila or pine-prefer nila na isang ninong at isang ninang lamang. So, depende po kasi sa pinili nyo. Meron po kasing klase ng dalawang pagbibinyag. Yung solo or individual baptism o yung isa na tinatawag na mass baptism. Yung solo or individual, ibig sabihin po nun is yung exclusive lang. So, kayo lang po. Isa lang po kayong magpapabinyag doon. So, solo nyo po yun. Pero yung mass baptism, yun po yung pinili rin kasi namin na marami kayong magpapabinyag, pero isang ninong at isang ninang lang. Tapos, ikaw, yung asawa mo, tsaka yung anak mo. So, 5 lang po ang kakailanganin sa simbahan per person na magpapabinyag. So, ganun po yung sistema ng pagbibinyag. So, sa mismong araw naman ng binyag ni baby, ito naman po yung mga dapat gawin at yung mga kailangan gawin. So, una, syempre dapat dumating ka ng maaga. So, 30 minutes or before, dapat nandoon na po kayo, nakaset na po lahat. Dala nyo na lahat ng requirements ni baby, yung claim stub, so yung mga pinapadala po sa inyo. So, dapat naka-ready na po yun. So, number 2 is magsuot kayo ng naayon na damit doon sa banal na pagdiriwang. Huwag naman po kayo magsuot ng nakasando lang, naka-sleeveless, or naka-shorts lang. Kasi simbahan po yun. So, medyo maging formal naman po yung susuotin natin. Number 3 is no face shield, no face mask, no entry. Yes, yan ang pinatutupad ng simbahan. Kahit saang lupalo ka pumunta, yan ang laging pinapatupad. Kaya, dapat wag niyong kakalimutan na hindi magdala ng face shield at face mask. Siyempre, magdala na rin kayo ng alcohol, di ba? So, isa sa nire-remind ng simbahan is yung kapag masama ang pakiramdam. Kung nilalagnat ang magulang or yung bata, kung may ubot sipon, automatic canceled po yung inyong binyag. Kasi, syempre, ayaw naman natin na makahawa sa ibang tao, diba? So, ayaw din po ng simbahan ng ganun. So, dapat, maging aware kayo at dapat ingatan nyo na hindi kayo magkaroon ng lagnat or ubot sipon. So, yung mga dapat naman dalhin sa simbahan is yung, syempre, una yung candles. Kung ilan ang ninong mo, ilan ang ninang, yun ang ipoprovide mong candles. Tapos, magdadala ka rin ng bimpo o kaya panyong puti. Tapos, syempre, yung payment. Actually, hindi naman payment yun eh. Donations lang talaga yung hiningi nila. So, any amount na yung abot kaya is okay na po yun. Basta, mapabinyagan lang po si baby. So, papakita ko na sa inyo yung mga pictures ng baby ko, yung pictures namin during her christening.
any donations lang ay i-receive naman po yun ng simbahan. Basta, kung hindi pa nabibinyagan yung baby nyo, ano pang hinihintay nyo? Pabinyagan nyo na yan kasi lumalaki na si baby. Okay? So, shoutout time na tayo. So, sinishoutout ko